So yon mga kabanateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw sa ating lahat. Ang J. Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At ngayon pag-usapan natin bakit atat na atat sila at bakit gigil na gigil sila sa impeachment kay BP Sara. Sobrang gigil na gigil ngayon. Yan, lalong-lalo na syempre si Romualdez. Yan, si Abalos at kung sino-sino pang mga siguro sasabihin na natin halos lahat ho ng nasa gobyerno ngayon ay gigil na gustong-gustong ma-impeach si BP Sara Duterte. Alam niyo bakit, no? Kasi kung mapupunta ho tayo sa usapang impeachment at alam naman natin kapag na-impeach si BP Sara ay syempre may papalit diyan. At sino ba ang papalit diyan? Walang iba kundi si Tamba Romualdez, di ba? At ito nga, may mga bali-balita na kaya nga gusto nga nilang mawala na si BP Sara sa ating gobyerno. Oo, ay siyempre kapalit si Tamba at ngayon magiging vice president si si Tamba, si Romualdez sa magiging vice president siya. At may mga bali-balita di umano na etong si Romualdez ay si Marcos ay parang bababa sa pwesto at ibibigay ata kay Romualdez, kay future Prime Minister Romualdez ang pwesto bilang presidente. Ba, malupit to. Marami-rami na namang ayuda ang maipamimigay ni Romualdez. At marami-rami na namang makikinabang na mga vlogger nito. Ang galing nga ng strategy nila ngayon eh. Kunwari, hindi naman daw totoo yung mga impeachment na yan. Hindi naman daw nila pinag-aaksayan yan ng panahon. Hindi naman daw nila yan iniintindi. Sabi nila ha, di umano. Pero wag ka ha. Oo, naloko na tayo ng una. Hindi lang una, dalawang beses, hindi lang tatlo, hindi lang dalawa. No? Una-unang pangloloko sa atin ay yung binoto natin si Marcos Jr. So doon pa lang naloko na tayo. Pangalawang naloko sa atin na sinasabi nilang hindi nila gagawin. Unang-una, nanggaling sa bibig ng presidente ninyo na si Bongbong Marcos na hindi niya papasukin ng ICC dito dahil wala nang jurisdiction dito ang ICC. 'Di ba? Pero tignan niyo ang nangyayari ngayon. Sa totoo nga lang, nung nakaraang araw lang ay may nasulyapan ho tayo na isang NBI na puti. 'Di ba? Isang NBI na tisoy. Oo, na nakunan na nakausap ng isa sa mga pulis dito sa Pilipinas. Oo, at may mga bali-balita nga na talagang gusto nang kunin ng ICC itong si PRRD at nga medyo siguro hindi natuloy dahil nga maghuhurumentado ang Davao talagang magwawala ang Davao niyan kapag ginawa nila yan. At hindi lang ang Davao kundi ang buong Mindanao at buong Pilipinas kapag ginawa nila yon, 'di ba? So yan, mapunta naman tayo sa mabalik ho tayo dun sa usapang impeachment. Kanina lang nagbalita na katulad niya ni Chis Escudero na ayaw nga ni Chis Escudero na makisawsaw ang Senado sa usapang impeachment kay BP Sara Duterte. So yun, napakaganda nun na dahil hindi sila parang ayaw nilang makialam or ayaw nilang makisawsaw sa usaping ganun. Pero hindi rin natin alam kung anong dahilan ni Senate President Chis Escudero. Maaring pwedeng pwede itong isang magandang propaganda lamang o pwedeng talagang ayaw lang talaga niya na makisawsaw sa issue na impeachment kay BP Sara. O baka iniisip din ni Senator Chis Escudero na bakit nga naman i-impeach si BP Sara, wala namang ginawang mali ito. Alam nyo, kahit balik rin natin mga kabanateros, wala tayong nakikitang dahilan na para ma-impeach ang isang vice presidente or ma-impeach si BP Sara. Una-una, nanggaling na mismo sa bibig ni Marcos Jr. na bakit may impeach or bakit matatanggal ang si BP Sara, wala namang siyang ginagawang masama. Ginagawa niya naman ang trabaho niya.
Depende na lang kung siya ay tamad, siya ay maraming kabulastugan na ginagawa, maraming kapalpakan, maaring ma-impeach talaga siya. Pero sa nakikita natin wala naman no, walang nilabag na sa batas, walang pangit na sinabi si VP Sara. Kung pagbabasihan lang pala ng impeachment yung mga sinabi ni VP Sara mapatungkol sa administrasyon, lalong-lalo na kay Marcos at dun sa mga anti-Duterte, ano ibig sabihin nito? Wala na tayong freedom of speech. Karapatan ho ng isang vice presidente, karapatan po ni VP Sara na magsalita, no? Dahil noon nga gustong-gusto niyo siya magsalita Gustong-gusto niyo magsalita si VP Sara mapatungkol sa issue ng West Philippine Sea at kung saan-saan pa na hinihingi nyo yung kaniyang komento. Ngayon na nagsasalita na itong si VP Sara, sasabihin nyo, impeachment naman. Mga tanga ba kayo? Sa mga kapwa ko dyan Pilipino, gising-gising tayo. O bakit gigil na gigil sila na ma-impeach si VP Sara? Dito lang natin napatunayan at dito natin mapapatunayan at pinapatunayan na nila na talagang gahaman sila sa kapangyarihan. Bakit? Wala namang ginawang masama si VP Sara para ma-impeach, pero pinupush nila na ma-impeach para nga naman ay makaangat na sa pwesto itong si Romualdez. At hindi ko lang alam kung ano ang kakahinatnan ng Pilipinas kung dalawang bangag na magpinsa nang nakaupo sa gobyerno natin. Tututusin naman nakaupo naman talaga na ewan ko na lang paano na lang kapag isang Marcos Jr. at isang Romualdez ang leader ng bansa natin. Kung ngayon nga kay Marcos nga lang nangangamote na ho tayo. Paano pa kaya kapag silang dalawa na? Nga nalalo ang Pilipinas. O baka sabihin na naman ng mga tansuong vlogger dyan sobra naman yung galit ko kay Romualdez. Hindi ako nagagalit kay Romualdez, pero sana naman kasi ayusin din ni Romualdez yung ginagawa niya. Ando na tayo sa point na namimigay siya ng tulong sa kahit saan mang panig ng Pilipinas, yung about sa ayuda na yan. Pero yun nga, ang pinakamasakit doon, namimigay ka ng tulong na hindi naman galing sa iyo yung pera. Namimigay ka ng tulong, pera naman namin yun. Kung ano yung binibigay mong tulong sa mga Pilipino, pera din nila yun. So sa madaling salita, hindi ka tumutulong, Romualdez. No, kaya para sa akin, hindi ka pa talaga karapat-dapat na mamuno sa bansa natin. Dapat kasi ang mga politiko na mga naghahangad ng mga matataas na pwesto sa gobyerno dapat magpakita muna kayo ng magandang ehemplo. Oo, magpakita muna kayo na talagang dapat kayong suportahan ng mga tao, huwag niyong biglain. Kung talagang karapat-dapat kayo bilang isang presidente, bilang isang vice-presidente, nasa inyo na yan. Makikita yan ng taong bayan sa inyo. Kaso kapag hindi talaga makita, dahil nga wala naman talaga kayong ginagawang maganda at puro lang pagpahirap sa mga kababayan natin, sa mga kapwa natin Pilipino ang ginagawa nyo, talagang hindi kayo susuportahan ng taong bayan. Ang pinakamaganda niyan ay gumawa kayo ng maganda, ayusin nyo ang trabaho nyo, at huwag kayong magnakaw sa kaban ng bayan. Hindi ko naman sinasabing magnanakaw si Romualdez at si BBM. Wala naman ako sinasabing ganon. Ewan ko lang sa kanila. At ayun, mabalik ulit tayo kay VP Sara about na naman sa impeachment. Talagang alam ko rin naman at alam ni VP Sara at sinabi niya na rin naman yan na yan talaga ang plano ng mga anti-Duterte sa kanya, napabagsakin siya. At kapag napabagsak si VP Sara, hahabulin siya ng mga anti-Duterte, ng administrasyon. Lahat naman ng nasa administrasyon ngayon, anti-Duterte yan di ba? Noon at noon pa man talaga siguro, alam naman na talaga ni VP Sara na ganyan na talaga yung plano sa kanya. Ngayon talagang ang kinaganda lang sa mga Duterte dahil napakahaba ng pasensya nila at talagang kung sa tinatawag na bilang isang professional na mga tao ay doon talaga sa katangian ng Duterte mo makikita yun. Ngayon ito yan, noon pa man alam na ni VP Sara yan, inuunti-unti na Grabe lang napakasakit lang isipin na sa kabila ng lahat ng tulong na ibinigay ng mga Duterte
sa administrasyong Marcos at sa lahat ng mga politiko na nandyan na nakaupo sa ating gobyerno, ito pa yung ibabalik nila. Hindi ko naman ho nilalahat, hindi ko nilalahat. Pero parang lahat, pero halos lahat na din. No? Pero hindi ko nilalahat, no, ng mga politiko na ganyan ang ginagawa sa mga Duterte. Pero yun nga, napakasakit lang kasi sa dinami-daming itinaitulong ng mga Duterte sa kanila, ito pa yung ibabalik nila. Katulad yan, inamin na mismo ni Amy Marcos sa interview niya kay Doc Willie Ong na sila ang lumapit kay BP Sara or niligawan nila or nag-audition sila sa Davao para lang makuha nila si BP Sara at mapapayag na maging tandem, maging tag team or maging na para maipanalo sila dahil nga alam naman din natin at hindi natin maitatago yan kahit itanggi ng administrasyon yan, kahit itanggi ng mga vlogger yan, mga tansudugyot vlogger na talagang si BP Sara ang nagpapanalo kay Marcos. At alam naman natin na ilang beses nang tumakbo si Marcos Jr. pero nauwi lang sa pagkatalo. Partida si Leni Robredo po yung kalaban niya noon. Ang saklap lang, no, lahat ng mga tumulong sa kanila, yun yung mga una nilang gustong pabagsakin. Katulad lang ni Pastor Apollo Kibuloy. Kung sino yung mga nakapanood dyan ng video ko, may kita nyo halos lahat po ng mga politiko ay lumapit kay Pastor Apollo Kibuloy para suportahan sila ng member ni Pastor. Pero anong ginawa nila? Anong ibinalik nila kay Pastor? Winalangya nila at ginigipit nila. Hinaharas nila ang KOJC. So yun lang yung pinakamasakit na part dito sa usapang politics, sa usapang politiko, sa usapang politics issue, no, politics topic, yung wala silang utang na loob. Kapag nanalo na sila, katulad lang ni Risa Ontiveros, 'di ba? Ilang beses na rin tumakbo si Risa Ontiveros na paulit-ulit lang din natalo at ngayon lumapit nanghingi ng tulong kay BP Sara at yun na nga, nanalo siya bilang senator. Ang ginawa pa, imbis na gumawa na lang ng mga batas na makakatulong sa bansa natin, ang ginawa, pinaginitan agad si PRRD. So, noon pa man, alam naman na natin na ganyan talaga ang estilo ng mga dilawan. Alam naman natin na ganyan talaga yung estilo ni Risa Ontiveros, no? So, wala nang nabago dun. Dati namang NPA yan. At di umano dating NPA. So hindi natin masyadong 100% sure yun. Pero yung about dun sa ugali niya na manggagamit, talagang noon pa man ganyan na yan talaga si Risa. So doon lang natin mapagtatanto na sa usapang politics, wala talagang perfectong kaibigan diyan. At sa madaling salita, ginagamit lang talaga ng mga politiko ang mga Duterte dahil alam nila kung gaano kalakas ang mga Duterte pagdating sa usapan ng politiko. At ito, syempre, usapang mainstream media naman tayo about impeachment ulit. Wala ka na ibang ngayong mabalitaan, wala ka nang ibang mapanood sa ibang mga mainstream media kundi yung about sa impeachment kay BP Sara, about sa ikakasira ng mga Duterte, about sa ikakasira or ikakagalit ng mga Pilipino sa mga Duterte. Napaulit-ulit lang. Yan lang din yung isa pa sa pinakamasakit na nangyayari ngayon na tayo, na mga Pilipino, nag-aabang tayo ng mga balita, ng mga bagong balita na para ma-aware tayo sa mga mangyayari nangyayari sa Pilipinas, pero nakatuon lang po ang ibang mainstream media sa mga Duterte, sa mga ikakasira ng mga Duterte. Sa totoo lang nga po, ang dami-daming mga pwedeng ibalita ngayon na hindi natin nakikitang ibinabalita ng ibang mainstream media. Kaya napakaganda ng SMNI, ng kapartner mo sa balita, ng SMNI ni Pastor Apollo Kibuloy, ng KOJC, dahil yung mga hindi natin napapanood sa ibang mainstream media, napapanood ho natin sa SMNI. Dahil sa SMNI, walang
walang bias dyan. Walang ano dyan, talagang solid sila magbalita. Hindi porket kakampi ka, hindi kanila hindi ka pagtatakpang kanila. Ngayon tingnan mo, yung mainstream media, ang daming wala sa mga balita nila. Kung mapapanood nyo lang ngayon, kundi Pogo, Alice Goo, West Philippine Sea, Duterte, wala nang iba. Yan lang yung paulit-ulit nilang ibinabalita ngayon sa atin. Kaya tayo mga Pilipino, naghahanap na tayo ng ano kaya ibabalita nila ito. Katulad lang yun, eto nga, ang pinakamasakit dito. Dahil dati nawala naman to nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, yung mga nawawalang bata. Ngayon talamak na po. Parami na ng parami ang mga batang nawawala dito sa Pilipinas na hindi tukoy kung anong dahilan ng pagkakawala nila. At pataas na naman po ang krimen na nangyayari dito sa Pilipinas. At yung pinagbabawal na droga, palaganap na naman. Lumalaganap na naman ng gusto. Aban ako, mga kababayan ko, dapat tayo ay talagang kumilos na. Hindi na tayo pwedeng tumahimik na lang sa mga nangyayari ngayon. At ikaw, kayo ba? Papayag ba kayo na i-impeach si BP Sara? Kung ako ang tatanungin, hindi. Dahil wala silang karapatan para i-impeach si BP Sara Duterte. Dahil si BP Sara Duterte, yan na lang ang natitira sa administrasyon natin ngayon, sa gobyerno natin ngayon, na may malasakit para sa mga Pilipino, na tunay na nagmamahal sa ating mga Pilipino. Bakit yung administrasyon nagmamahal ba sa atin? Ultimo ang flood control, wala eh. Diba? Pinagyabang sa SONA, wala naman. O yung war on drug na isa sa pinakamagandang at epektibo sa pagbaba ng krimen dito sa Pilipinas, sinahadlangan pa ng administrasyon. Ayaw nila ng war on drug ni Digong. Diba? So, ano pa ba? Kaya ako, wala talaga akong makitang dahilan para i-impeach ang isang Sara Duterte. Una-una, nung panahon na nasa DepEd siya, napakaganda ng performance ni BP Sara nung nasa DepEd siya. Diba? Pero anong ginawa nila? Tinanggalan nila ng pondo, winalangya nila, binabalawura nila, hinaharas nila si BP Sara. Tinanggalan pa nila ng security ngayon. Diba? Saan ka nakakita ng ganun? Ang ganda-ganda ng ginagawa ng isang vice-presidente, pero wawalangyain mo, babastusin mo, tatarantaduhin mo, babatuhin mo ng samot-saring issue na hindi na naman ginawa. Diba? So dapat kung may impeachment dito, walang iba kundi si Marcos. Siya dapat ang kauna-una ang ma-impeach, hindi si BP Sara. No? At ngayon, kapag ma-impeach naman, etong si Marcos at mapalitan naman siya ni BP Sara, syempre aakyat naman bilang vice-presidente etong si Romualdez, dapat aakyat pa lang si Romualdez, i-impeach na rin agad natin, no? Malay mo naman biglang bumaliktad ang pangyayari. Yung mga gustong-gustong magpa-impeach kay BP Sara, sila pala yung mai-impeach. So yun lang no mga kabanateros, ako'y naglabas lamang ng sama ng loob dahil ang sakit ng kamay ko. Hindi, joke lang. Hindi, ako wala talaga ako nakikitang dahilan para i-impeach nila si BP Sara. Kayo, papayag ba kayo na i-impeach si BP Sara Duterte? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. Mega love shoutout. Please subscribe El Capitano TV. Tatay ko yan. Oslek Guevara TV. Tito ko yan. Pakisubscribe na rin po. Yan sila RJP Story, isa yan sa mga banatero. Siyempre sa lahat ng mga kapatid ko, ng mga aking mga nagpupugian na kapatid, no? Suportahan nyo ang bawat live nila, bawat video araw-araw. Siyempre suportahan nyo rin ang SMNI, ang kanilang YouTube channel, nakapartner mo sa balita. At ayun, mega love shoutout kila Ate Ana Rot, kila Sir Diego Bagsig, yan, kay Jeb Rivera, kay Ate Lodi, kay Mami Lala, Mami Teresa Harong,
kay Ate Alexa G, kay AJ Banateros, kay Jarsky, at sa inyong lahat. Hindi ko na kayo may isa-isa, huwag kayo magtatampo. Marami pa tayong video gagawin, doon ko na lang kayo shoutout. So ingat po kayo palagi. God bless and peace, and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.